Pisma class. Hello mga kapatid! Patuloy po sa pagsiwalat sa katotohanan para maraming mga kaibigan natin, mga kapanalig natin na matuto sa mga katotohanan. At ipagdasal nyo po yung team natin sa ministry at ang Diyos po ay sobrang natutuwa sa ginagawa ninyo. Dahil sabi niya, ang may pananampalataya sa akin ay gagawa sa aking mga gawain. At yan po yung ginagawa natin, evangelization, preaching the truth, because sabi ni Father Gabriel Amort, we need to re-Christianizing the Christians. Dahil marami ngayon Kristiyano pero pagan yung mindset. Salamat sa inyo ha. Malaking tulong yung ginagawa ninyo. Kahit ilan lang yung manunood, makatulong po yun. Kahit isa lang yung ma-converted natin, malaki na yung reward natin sa kaharian ng Diyos. Amen. God bless. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Shalom, papuri sa Diyos at sana po ay nasa mabuting kalagayan po ang bawat isa sa aking mga kasamang Pisma, sa lahat ng subaybay, tangkilik, sumusuporta, lalo na nanalangin sa ipinagkaloob na channel ng Panginoon, Pisma Plus, at sa programang Pagnilayang Ebanghelyo sa madaling araw dyan sa Pilipinas. Hindi po tayo nakahabol kanina sa regular schedule po natin sa pagnilay sa YouTube at Facebook, pero papuri sa Diyos, salamat sa Kanya na binigyan pa rin tayo ng pagkakataon na makapagnilay dito po sa ating Facebook. So sa araw na ito, Pizza 3 ng Setyembre 2025, 22 linggo sa karaniwang panahon, at ginugunita po natin ang kapistahan ni Saint Gregory the Great, Pope and Doctor of the Church. So sama-sama tayo sa pagnilay sa Ebanghelyo sa araw na ito, at simulan natin sa maiksing panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan o Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, mapagmahal, maawain at mapagbigay ng lahat ng pangangailangan, lalo na po sa kabutihan ng bawat isa. Salamat sa dagdag mong buhay, salamat sa dagdag mong lakas, at ganoon din po sa pananampalataya at pananalig sa iyo. Salamat sa lahat ng biyaya, kahit po hindi namin hiling, kusa mo pong pinakaloob. At ganoon din po, Panginoon, ang kababang loob na palagi mong pinapasabuhay sa amin, sa aming pagsusumikap. Salamat po, Panginoon.
katatagan ng loob. At ganoon din po sa mga pagsubok namin nalampasan sa tulong mo, Panginoon. Patuloy ka namin papurian at pasalamatan, lalo na po sa binigay mong simbahan, ang tinayo mo, Panginoon, ang mga sakramento na amin pong nakamtan. Salamat din po sa unti-unti mong pagpagaling sa aking ninang Ispi, Panginoon Diyos. Binigyan mo po tayo ng pagkakataon na mabisita siya kagabi, Panginoon. Yan ang dahilan na alanganin po tayo sa pagpasok at magmilay kasama ang ating mga kapatid na pisma sa schedule po natin. Salamat din po, Panginoon, sa paggamit mo po sa amin kahit sa maliit na bagay para sa iyong kapurian. At marami pa po kaming dapat pasalamatan sa iyo. At alam mo po ang aming puso at isipan, lalo na po ang kagalakan ng iyong pagmamahal na walang hanggan. Panginoon, sa oras na ito, kami po ilalambing naman po sa inyo na sa aming pagnilay, sama-sama po kaming humihingi sa iyo ng iyong gabay. Padala po ang banal na Espiritu sa bawat isa po sa amin na maintindihan po namin itong iyong mga salita at aming isa sa buhay at maibahagi, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, na aming mga maisip at nasa puso ay palaging nakasentro po sa inyo. At ang mumutawi sa aming mga bibig ay lahat ng mula sa iyo, Panginoon. Hindi po namin kaya ito kung wala pong tulong po ninyo, Panginoon. At patuloy po namin tinataas ang bawat isa, ang mga kainaan po namin, ang mga bagay na hindi pa po namin natanggap, at sa mga bagay na hiniling po ng nagpapadasal sa amin. Tinataas din po namin, Panginoon, nadagdagan mo po ang aming pananampalataya at pananalig sa iyo. Ganun din po ang lakas na gagamitin po namin sa araw-araw. Kababang loob na aming maisa sa buhay palagi sa lahat ng oras, lalo na po kung may darating mga pagsubok at tentasyon, o Panginoon. Patatagin mo rin po ang aming puso't isipan, lalo na po sa mga sitwasyon na tulad po dito sa bansang Israel. Kapayapaan pa rin po ang aming hiniling. Hindi lamang po ng mundo, dahil alam po namin na hindi may bigay ang kapayapaan na tulad na ibigay mo po sa amin, sa aming puso at isipan, o Panginoon. Panginoon Diyos, iyo rin po namin tinataas ang simbahan mo pong tinayo. Ganoon din po, Panginoon, sa mga kapatid po namin na may karamdaman tulad po na sa amin. Lalo na po kay Ninang Ispi, kay Bro Fernan, o Panginoon, at sa lahat ng may sakit sa loob at labas ng ospital. Padama mo po sa bawat isa ang pagmamahal at ang kamay na mapagpagaling, Panginoon. Sa iyo rin po namin tinataas na tanggapin mo na po ang mga kaluluwang nasa purgatorio at mga kaluluwang ng mahal sa buhay po namin, kasama po ang mga kaluluwa na nakalimutan niyo po, Panginoon. Sa iyo pa rin, o Diyos, namin isinasandal ang kaalaman na gagamitin namin sa aming pagnilay.
Ikaw lang po ang makabigay ng lahat na ito. At hindi po namin mabanggit ang lahat ng pangangailangan po ng bawat isa. Ngunit ikaw nakakaalam, Panginoon, at kami po ay umaasa na ibigay mo po ang lahat na ito sa tamang panahon sa amin pong kabutihan. Ang lahat pong ito ay sinasamo po namin, sinasandal, kasamang walang tigil na papuri at pasalamat sa iyo. Sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesucristo, na namuhay at naghahari kasama mo at ang banal na Espiritu, isang Diyos sa kapanahunan, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Mama Mary, ipanalangin mo po kami. San Jose, ipanalangin mo po kami. Lahat ng mga anghel at mga banal sa langit, ipanalangin mo po kami. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Alleluia, Alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, Alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanata 4, talata 38 hanggang 44. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo sa bagay sigaw. Ikaw ang anak ng Diyos. Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita, sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na po. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit, sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So mapagpalang oras po ulit, o mapagpalang oras. At kung saan po kayong sulok ng mundo ay sana na sa mabuting kalagayan ng bawat isa. At shout out po sa lahat ng may kaarawan sa araw na ito. Sa pagunita po natin sa kapistahan ni Saint Gregory the Great,
ating Papa noon at Doctor of the Church. Dako po tayo sa pagnilay ng Ebanghelyo dahil napakahalaga po ito sa ating buhay espiritual. No? At ito yung nangyari sa panahon ng Panginoon doon po sa kanyang bayang tirahan o town of Jesus na palagi tayong pumupunta roon sa norte na bahagi sa Galilea, sa Capernaum. So, itong Capernaum ay marami siyang kababalaghan o miracle na ginawa po rito. At dito siya palagi, no? Sa halos 3 taon po niyang sa kanyang ministeryo ay dito po siya bumabalik-balik at nanirahan, no? At itong binanggit na sinaguka ay napuntahan po natin dahil mga almost 20 meters po mula sa bahay ni San Pedro, no? Na binanggit dito, Simon. Na ang kanyang biyanan ay mataas ang lagnat. Ano po? Picture out po natin, no? Na lumalakad ang Panginoon mula sa sinagoga na nakita po natin na ang natira po doon ay haligi na lang po at ang kabilang ang likod ng dingding niya, no? So nandoon pa po, no? At habang papunta siya sa bahay ni San Pedro, malapit ito sa gilid ng dagat Galilea na matabang ang tubig. Yeah. So, dito po natin tutunan at tunghayan ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos na si Kristo. Yun ang winawaksi ng ating mga kapatid na mga Hudyo. At dito po siya ay hinatulan dahil sa kanyang pag-angkin na anak po siya ng Diyos. At pinaratangan na blaspheme, no? Dahil inangkin po niya na siya ay Diyos rin dahil anak po siya ng Diyos. At ganun din po ang mga hatol o paniwala na ating mga kapatid sa kadayong pananampalataya, kasama na pong mga kapatid natin Muslim, no? Hindi sila naniwala na Diyos ang ating Panginoon. Lalo na po ang kapatid nating Hudyo na kung hindi siya babatuhin ay ipinako talaga sa krus, no? At yun ang nakakalungkot dahil minsan tayo ganun din, parang nag-alalanganin tayo sa pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo na parang nagdududa po tayo na siya ay Diyos. So kailangan po na lubos natin siyang kilalanin at dapat natin siyang tanggapin na tunay ng Diyos, lalo na po kung tayo ay tumanggap ng kanyang laman at dugo. So ang biyanan ni San Pedro ay pinagaling ng Panginoon at siya pa ang nag-serve, no? Ng mga pangangailangan po nila, lalo na malapit ng magtakip silim, no? So dahil palubog ng araw at ang mga kaibigan po nila
niya, no? Ay may daladalang mga iba't ibang pasyente, may sakit, at lahat po'y pinatungan ng kanyang kamay at pinagaling. At kasama na doon ang mga may sakit na kasamang hinarian ng mga demonyo at nag-react. Ano po, yun ang ginagawa ng ating mga magiting na exorcist priest. Kasama na po dyan ang ating spiritual director, Reverend Father Darwin Gitgano. Ito yung pagpalayas ng mga demonyo sa may sakit ng ating Panginoon. At ito nga ang dahan-dahan binabalik ng ating mahal na simbahan at tinayo ng Panginoon na ministry na dapat din natin bigyan ng pansin, dahil karamihan po sa atin ay hindi na naniwala na may masamang espiritu. Kapag wala, hindi natin ma-experiensyahan ang mga pangyayari sa exorcism, ay nagdalawang isip po tayo. Ngunit ang ating Santo Tomas ay nagdadalawang isip din. Pero sabi ng Panginoon, mapalad ang hindi nakakita ngunit naniwala. Ano po? So, totoo po yan. So, pinatigil ng ating Panginoon ang pagsigaw ng mga masasamang espiritu o demonyo, kahit sumisigaw po sila na ikaw ang anak ng Diyos. Pero ang ating mga kapatid na Hudyo ay hindi naniwala po nito. At ito yung ikinagagalit po nila. Ano po? Ang malaki pong matutunan po natin sa araw na ito, ang sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang Ebanghelyo, ay itong ng umaga na umalis si Jesus at nagpunta sa ilang na pook. So, ito yung kaugalian ng ating Panginoon na sa madaling araw ay pumupunta siya sa ilang, sa disyerto, na walang marinig na ingay ng tao, kundi kung ano lang po doon. May mga kunting ingay, ngunit concentrate po tayo na makakunik o makipag-usap sa ating Diyos Ama. Yun din ang ginagawa po niya. Ang ating lang maidagdag sa ating pakikipag-usap sa ating Panginoong Diyos Ama ay ang lahat po nating gagawin o kapurian sa Ama at hinihiling sa Ama ay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang binigyan ng lahat ng ito, na sa kanyang pangalan ay idaan ang lahat. Kahit po na hinihiling po natin ang panalangin ng mga banal, lalo na ang ating mahal na ina, kailangan po madaan lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At hinahanap po siya, no?
ito ba'y palagi nating ginagawa ang paghanap sa Kanya kung tayo po'y nasa mahirap na sitwasyon, o di kaya sinasama po natin siya sa ating kagalakan o sa lahat ng oras ang ating Panginoon. Baka hanapin lang natin siya kung tayo may kailangan. So, napakakalungkot na kaugalian po yon. Dahil gusto ng ating Panginoon na sumasamo po siya kasama ng Ama at ng banal na Espiritu sa atin mismo sarili, sa ating puso't isipan. Dala-dala po natin siya sa kung ano man ang ating gagawin at mga nagawa. Kung sa kasayahan, yun nga po dati, takot ako makimingle, lalo na sa mga nakilala mo, mga masasamang tao o gumagawa ng kasamaan. Ngunit sa aking pagnilay sa mga kagustuhan ng ating Panginoon, na dapat pala pwede mo silang samahan para ipakita ang pagmamahal ng Panginoon sa kanila, at balang araw may baguhin po siya. May kasama po akong nagsisilbi sa simbahan 20 years ago dito po sa banal na lupa ng Jerusalem, at ang balita ko nung hindi na siya nagpapakita, ang pagkakakala ko ay nasa ibang simbahan, nasa ibang simbahan natin siya doon nagsisilbi, dahil paiba-iba po ang aming day off po minsan dito. Kataon na pag ibinigay ng amo ay Sabado, ang aming rest day, ay mapilitan ka pong maghanap ng simbahan na may misa ng Sabado. Minsan nga Linggo kalahati ka lang palabasin dahil kailangan talaga ng amo. Yung pagkakakala ko po ay doon siya sa pang-Sabado ng gabi, hanggang wala na kaming communication. Nagiging nakontak ko lang po siya na siguro pa after ng 5 years noon, na nangailangan po ako ng reliever, hindi naman po natuloy, at minsan nagkikita po kami sa bus, sa madaanan po niya ako na nakasakay po siya sa coconut scooter. Patuloy yung pagtatrabaho po niya. Wala po akong alam sa kanyang buhay. Ngunit sa awa ng Diyos ay sa ganyang kahaba ng panahon ay nagkita po kami, at ako'y nagpupuri sa Diyos dahil dinala po siya sa komunidad na nakapasilong sa simbahan na itinayo natin Panginoon. Parang nakonsensya po ako dahil hindi po ako sumama dati sa kanila, sa kanilang mga gatherings, na dapat kung pagbigyan yun para maaga pa po ay makita na po nila ang pagmamahal ng ating Panginoon Jesucristo. So ito rin po, hinanap ng mga tao noon ating Panginoon, at pinakiusapan ba pong natili sa Galilea, sa kanila sa Capernaum. Ngunit ang ganda ng sagot ng ating Panginoon. Kailangan po niya, dahil yun ang mission po niya,
nung nandito po siya, na ibahagi din ang paghahari ng Diyos sa ibang bayan. No? So, nabanggit ang Judea. Alam naman po natin malawak ang Judea. No? Kasama na po ang dito ang, hindi ako nagkakamali, yung Jericho, Dead Sea, Jerusalem, West Bank, Bethlehem, hanggang Beersheba yata. No? Parang nasama ito sa Judea. Jerusalem, Beth-Shemesh. Parang kasama din pong Mudiin, kung saan po si Pisma Jovan. No? At doon sa pinanggalingan po niya, sa Galilea, ay nandoon naman po malapit si Pisma Rona. Dahil siya'y nasa taas lang po ng Tiberias. So, yung Tiberias, sa kabila nito, doon yung Capernaum. Magkaano lang yan sila dyan, magkalapit lang, pero malawak po ito, ano? At medyo mahaba ang paglalakbay dahil kung hindi ka dadaan sa gitna ng Sea of Galilee, ay pag mag-ikot ka ay medyo mahaba-haba ang lakbayin. No? So balikan po natin, no? Nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Alam po natin, no, na pag binanggit yung sinagoga, nangaral ang Panginoon sa mga sinagoga. Yung mga kapatid po natin, ang pagkaintindi ay Sabado lang nangaral. Hindi po. Ang Sabado po, yun ang pagbasa ng Torah, no, ng mga kapatid nating Hudyo. Pero makita natin sa kanilang tradisyon mula pa sa ating Panginoon na makita po natin hanggang ngayon, tuwing umaga po, 6:30 pa lang po ay bukas na. Minsan nga pagka may ganitong gira, 5:30, 6:00, bukas na po ang sinagoga. Mula 6:30 hanggang 9:00, dahil ang 9:00 po rito ay kanilang simula ng trabaho. So before po sila pumunta sa trabaho, ay dadaan po sa sinagoga at maghanap ng minyan. Yung minyan, yung 10 Hudyo na makapag-sagawa po sila ng panalangin na taimtim, sama-sama at maririnig. Ano po? Pagka tahimik ang sinagoga, madadaanan mo na may mga tao, ibig sabihin, walang minyan. Kapag marinig mo na may ingay, yun po. So, nasagawa po nila ang minyan. So, ganyan. Araw-araw po. At ang mga kapatid nating Hudyo na pagkatapos ng 9:00 ay manatili po doon at magbasa ng mga babasahin nila, lalo na ang mga ilang libro yon, chapter, mayroong 13 chapters yata, hindi ko kabisado, pero mayroon silang libro na maubos mo yun ay bigyan ka ng masaltog. I-congratulate ka po, na tulad ng apo ng alaga ko dati, no? Nalipis siya ni Libby, dugong pare ng Hudyo, ay 3 bisis po niya sa 1 taon tinatapos niyang pagbasa ang yung sinasabi ko pong 13 volumes yata yun, no? So 13 na libro, no? Kapag matapos mo yun sa 1
hindi matapos ng taon o isang taon, yun ang ipinagbahagi nila yung kagalakan at sila po bigyan ng papuri sa sinagoga na natapos po. Sa kanya, 3 beses niya matapos sa isang taon. So, 1/3 of a year matapos niya yung maraming bulyong yun. So, ganyan po, no? Sa sinagoga. So, mga kapatid nating mga hindi nakakaalam nito na hindi lang Sabado ang pagpunta ng mga kapatid nating Hudyo sa sinagoga. Yun ang pinagdiinan nila. Sabado lang. At sa araw ng pamahinga, ang ating Panginoon pumunta. Hindi po. So, yung mga walang trabaho, pagkatapos ng 9:00, yung mga matatanda na po, at walang gagawin sa bahay, ay nanatili po dyan. At yun ang nakita ko po, na pwedeng mag-usap-usap po sila. Kung sa panahon ng Panginoon, dyan ang Panginoon natin pumapasok at mangaral na dala ang mabuting balita sa paghahari ng Diyos sa bawat isa, no? At sa buong mundo. So yun po, no? At isa din po tayong inatasan sa pamamagitan ng simbahan at tinayo po niya na magbahagi ng kaharian ng Diyos, lalo na po ang kanyang pagmamahal na walang hanggan, yung pag-ibig ng ako'y pinatalk, no? Sa Christian Life program about God's love o pag-ibig ng Diyos. Pinalaliman ko naman po sa aking isipan na dati po ay hindi ko alam kung paano magmahal, dahil ang akin lamang po na makagawa po ako ng mabuti. Doon sa aking pinanayam nung nakaraang Sabado ay pinagdiinan ng ating simbahan doon sa banal na aklat, lalo na sa 1 John. Hindi ako nagkamali, dyan yan, na ang Diyos ay pag-ibig. So, kapag wala ka palang pag-ibig, ay wala sa iyo ang Diyos. Yun. Doon ako nag-challenge. So, ano ito sa atin? Hamon ito na isinabuhay ba natin ang kagustuhan ng Diyos, ang kanyang mga commandments o kautusan? Makita ba sa atin ang humbleness? Yun po ang pangtapat ng ating Panginoon sa kaguluhan dito sa mundong ito, sa mga hamon sa buhay, para maging matatag po tayo. Masaktan po tayo, ngunit malaking tulong ang pagpakumbaba na maibsan itong sakit at hindi na lalala. Kusang hihilom. So, yun ang gusto ng ating Panginoon. At ang gusto ng Panginoon ay ibahagi ito sa lahat ng tao. Sa kapanahunan niya ay sa kanyang lipi na una niyang ipinagtapat at ipinamahagi. Ngunit ang kalungkutan dahil hindi tinanggap po nila. Yun nga po, ibinangon ang simbahan na iningatan ng Panginoong Diyos Ama at tinabilin sa ating mga kapatid na Hudyo at kanilang dinumihan. Yun nga po, kinuha. So yun po, pagbangon, hindi binangon ng mga kapatid natin sa Pilipinas. Hindi po.
ang propesiya ay may reliyon na ang pinili ng Panginoon na lipi, ang lipi ng Israel sa kanilang pagkahudyo ay ipinadala ng ating Panginoon na tagapagligtas at kanilang Diyos. Hindi po sila naniwala. Yun nga, nagtayo po ang ating Panginoon. Yun ang ibig sabihin na yung bagong Israel. So tayo po yun. So itong mga kapatid natin, lumabas sa simbahan. Paano yun? Tapos, ibinangon daw sa Pilipinas. Ay, hindi naman po. So, pasintabi lang po. Hindi po namin sadyang masaktan po itong mga kapatid natin, lalo na yung mga kapatid natin na nagpapahinga ng Sabado. Huwag naman po ninyong pagdiinan na Sabado lang po pumupunta ang ating Panginoon sa sinagoga dahil kitang-kita po ang ebidensya rito. At nandun kayo sa malapit sa sinagoga, siguro mula sa kanilang rito sa Jerusalem, dyan sa number 6 apartment building. Anong street niyan dyan? Palagi kong makalimutan. No? Abraham Lincoln. No? Likod ito ng US American Consulate. Diyan yan sa likod, banda. At malapit sa cruising ng Abraham Lincoln at King David Street, David Amelik, Recob Street. So doon po, may hotel dyan sa kanto. Napakaganda ng sinagoga po sa ilalim ng hotel. Bawat hotel may rito sinagoga. Kapag Hudyo ang may-ari, may sinagoga po yun, no? Lalo nang malaki. So malapit lang sila wala nga 15 meters So pag dumaan ako dyan, hindi naman. Tapos yung nila, lang, Sabado lang ng umaga, mula ng alas 9 yata hanggang alas 11:30. So yun lang po. Yung mga kapatid natin Hudyo, pag Sabado, nandun na yan 6:30 hanggang before 12. Kakain lang yan, pahinga, tulog, salamuha sa mga bata. Balik yun alas 3, alas 4, sinagoga. Hanggang patapos yung Shabbat, o Motsay Shabbat. No? Pag uwi sa bahay, alas 4, alas 5, ay mag-abdala. No? So, ganyan ang ng mga Hudyo. At araw-araw, sabi ko po, pumupunta sa sinagoga. 6:30 to 9. Tapos, yung panalangin nila, 3 beses. Tapos, alas 2, kahit saan sila sa oras na yon. At kung may panahon pa, yung pagbalik nila, alas 5. So, alas 4, bukas na yan yung sinagoga, o alas 5, hanggang takip silim yun. So, yung ibang mga devoted sa kanilang pananampalataya, 5 o'clock pagkatapos ng trabaho, dadaan pa rin po sa sinagoga po yun. Personal prayer ulit before umuwi sa bahay. Ganun. So, makita natin sa kanilang tradisyon. Hindi po pagdiinan natin na Sabado lang po. So, dito sa narinig po natin salita po niya, no? Ay nangaral po siya sa mga sinagoga. So hanggang ngayon marami pang sinagoga ang wala lang templo. So yun lang po, no? Pagdasal natin ng bawat isa, kasama natin itong kapatid natin ng Hudyo at mga Muslim, no? Ang kapayapaan dapat manatili na sa kanilang isipan at dapat yung kapayapaan na ng Panginoon, hindi na yung
kapayapaan ayon sa turo po nila. No? Sabi ko palagi, no? Yung turo sa Muslim ay bold. No? Makita mo. Diba? Dahil yung turo nila, pagkang kasama nila, hindi lahat Muslim, ay walang kapayapaan sa kanila. So yun nga, mapilitan sila magpatay, magkitil ng buhay ng mga sa paligid nila na kasama nilang hindi na sa Muslim. Kaya ito naman silent po ito ang ating mga kapatid, no? Nung narinig natin sa YouTube ang turo nila, no? Na ang kapayapaan daw mangkin mo, ngunit kailangan mo i-save, no? Dahil tutakbo ito kapag hindi mo maagapan. So yun ang paniwala ng ating mga kapatid ng Diyos. So kung siya'y tatakbo at mayroong hadlang dyan, ay kikitil din po sila ng buhay. Iba ang ating Panginoon dahil walang buhay na makitil. Born free, sabi nga, no? Sa dating na linggo, yun ang ating tema sa ating simbahan. Born free. No? Free tayo, mamili, pinapapili tayo ng Panginoon dahil sa free will na binigay po niya. So, mamili tayo. So ang atin sa ating bilang Katoliko ay magpaliwanag lang po na itong simbahan na itinayo ng ating Panginoon at ang sakramento po niya ay makatulong na tayo mailigtas. Yan po. No? Kahit ano pang mga neighbor natin, dapat mahalin. Kahit kaaway. Yan ang turo ng ating Panginoon. Na hindi natin masaktan ang bawat isa para ito sa Panginoon. Gawin natin para sa Kanya. Hindi para sa sarili natin. Kapakanan. So yun po. No? Mahaba-haba na po. At ako'y balik sa trabaho na. Kahit nandito po ako sa trabaho mismo, magsimula na ang araw ng trabaho. So, shalom, beletraot, papuri sa Diyos, God bless us all. Ingat palagi. Happy birthday po sa lahat ng may kaarawan at sa anibersaryo. Sana po maingatan po ang pamilya, ang inyong marriage life. Napakahalaga po sa Panginoon at siya'y nagagalak nito. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Shalom, viva ka siya. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me.
Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Espiritu, banal manahan ka. Espiritu, banal lumapit ka. Tinatawagan ka. Banal mong presensya. Espiritu, banal manahan ka. Espiritu, banal kailangan ka. Patnubay mo't gabay sa amin ay alay. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang.